Hi, my name is Engineer Riden Sivolches Jr. So sa araw na ito, tungkol naman sa trigonometry yung pag-uusapan natin ngayon. At bago ako magsimula, gusto ko lang i-mention yung mga nag-guide sa akin, nag-mentor sa akin, at nagbigay ng knowledge, no? At malaking pasasalamat ko sa kanila na sila talaga yung mga instructors ko, no? At talaga namang masasabi kong matatalino tong mga tao na to. Uh, kina Unang-una si Engineer Christian Darrell B. Herrera, siya yung math instructor ko dati at siya yung chairman ng BSEE department ngayon sa CTU Dumanhog campus. At si Engineer Romeo Lipitin, at isa na siyang doktor tsaka campus director siya dati ng CTU, tapos andun na siya ngayon sa Bareli campus. At si Engineer Dennis Lauta, the legendary instructor, no, sa CTU Main, Dumanhog, tsaka sa UC. So marami siyang mga natutulungan sa kanyang programa ngayon na pa-review yung mga lalo't lalo na sa taga CTU Dumanhog na nagre-review sa kanya tuwing summer class, no. So saludo Sir Lauta. Tapos si Engineer Rudy Cabalis naman, siya yung nagtuturo sa akin dati ng engineering sciences na subjects, no. So isa din to sa mga matatalino dati na nagtuturo sa CTU Dumanhog. So itong topic na to ay tungkol sa special angle, no, sa triangle, which is yung 30 60 90 triangle at saka yung 45 45 90 triangle. So ano nga ba yung 30 60 90 at saka 45 45 90 triangle at gaano ito ka useful in terms of solving some mathematics problem? So first we have the 30 60 90 triangle. So itong 30 60 90 triangle ay galing lang din to sa equilateral triangle, which is yung equal sides and equal angles. Paano nga ba nabuo yung 30 60 triangle? So dito guguhit lang muna ulit ako ng equilateral triangle. Tapos nun maglalagay ako ng units, no. Pwedeng maglagay ka ng 1 1 dito, tsaka ano, wala namang problema kahit 2, 3, basta same numbers lang kasi equilateral triangle, same angle at same sides lang din. So sa akin naglagay ako ng 2, no, 2 equal sides. I mean 2 units per sides, no. And then as we all know that the equilateral triangle is equal angle, so 60 to dito, no, 60 60. And also pagkatapos nun hahatiin ko lang to sa dalawa, tong equilateral triangle galing sa vertex na to papunta sa perpendicular distance to this base, no. Yung kaya ang mangyayari dito, ito na siya, bali nagkabuo siya ng right triangle. So kung 2 dito, so the same pa rin, no, na 2 dito sa sides na to dito, tapos dibahin natin dito kaya naging 1, tapos nakabuo siya ng right triangle which is 90 degrees, and also this side, I mean this angle is equal to 30 degrees, and also this one is 60 degrees. And then zoom out ko lang tong part na to, ito yan, 2 tsaka 1 tapos 30 degrees dito tsaka 60 degrees, no, 60 30. So para ma-solve itong ditong height na to or altitude, so we must use the Pythagorean theorem, no. So as we all know that c squared is equals to a squared plus b squared. So itong c is yung hypotenuse, no. Tsaka yung a, pwede namang a dito, pwede rin b, no. Depende na sa'yo. A na lang. I mean, pwede rin b. So substitute lang, which hypotenuse is equals to 2, kaya 2 squared is equals to 1 squared plus b squared. So isosolve natin yung value ng b, which is dito yung height or altitude, no. Kaya yung b natin is equals to square root of 3. So ano nga ba yung purpose nito, no? Yung special angle na to, yung 30 60 90 tsaka 45 45 90 triangle. So as I mentioned earlier na itong special angle is malaking tulong siya. Malaking tulong siya dahil para ma-identify or ma-memorize natin anong value kahit wala tayong gamit na calculator, no. Minsan kasi may examination tayo na wala tayong gamit na calculator, di ba?
or tinanong tayo randomly, or what is the value of the 30 tangent 30, like that, no? So ito yung sagot, no? So first, we must solve the sine 30, the sine 60, the cosine 30, cosine 60, tangent 30, and then the tangent 60. So ano nga ba? Paano nga ba to malaman yung ano natin, yung value na 30 degrees, I mean sine 30, no? So kung balikan natin yung mga topics natin dati, no, sa trigonometry, sine is equals to opposite over hypotenuse, no? So kung maglalagay tayo, I mean kung isosolve natin tong 30 degrees, so tignan natin yung 30 degrees kung saan siya nakalagay, 'di ba? Yung 30 degrees dito, syempre yung opposite niya is 1, 'di ba? So opposite niya is 1, kaya 1 over hypotenuse, which is 2. Kaya yung sine 30 is equals to 1 half, no? And after that, the same method as the SOHCAHTOA. So I mean sine is equals to opposite over hypotenuse. So dito naman sa 60 degrees, dito yung 60, I mean angle natin dito, tapos yung opposite niya is square root of 3. So which is square root of 3, tapos yung hypotenuse niya, so 2. So sine 60 is equals to square root of 3 over 2. Kahit wala tayong gamit na calculator, malalaman natin, 'di ba? Sa paraang to, sa special angle, no? Guguhit ka lang ng equilateral triangle, tapos hatiin mo, tapos na, 'di ba? 30 60 90 triangle, 'di ba? So after that, cosine 30 naman, no? So the same process pa rin. Dito tayo titingin, 'di ba? Siyempre 30 degrees, saan ba yung 30 degrees? So dito, no? So adjacent over hypotenuse naman yung cosine, 'di ba? Sa SOHCAHTOA. So ang ka is cosine is equals to adjacent, which is square root of 3 over hypotenuse, which is 2. So cosine 30 is equals to square root of 3 over 2, no? So also this one, cosine 60 is equals to adjacent, which is 1 over 2. So ganun lang kadali, 'di ba? Tapos yung tangent 30 naman, 'di ba, yung tangent 30 is equals to opposite over adjacent. So ito titingnan natin dito, no, sa part na to. So tangent 30 is equals to opposite, which is 1 over adjacent, which is square root of 3. So simplify lang natin, hindi kasi to simplest form pag may radical sa denominators, no? So multiply natin ng square root of 3 over square root of 3. So yung tangent 30 is equals to square root of 3 over 3, di ba? So dito naman sa tangent 60, titingnan natin dito, syempre 60 degrees, opposite, which is square root of 3 over 1. So yung tangent 60 is equals to square root of 3, no? So next topic is yung 45 45 90 triangle. So ano nga ba yung 45 45 90 triangle? So yung pinagkaiba ni 45 45 90 ay yung ginamit na triangle is isosceles right triangle. So meaning ng isosceles is two equal sides, no? Tapos yung dalawa naman na angle is equal din. So pag sinabing right, I mean isosceles right triangle, dalawang sides tapos nakabuo siya ng right angle, which is 90 degrees. So guhit ko lang, ito na. Tapos nag-set ako ng equal sides, kahit ano, pwede namang 2 rin, 3 or 1. Sa akin dito nilagay ko is 1, no? So sa pagkuha ng hypotenuse is same lang din sa kanina sa 30 60 90, which is yung Pythagorean theorem, c squared is equals to a squared plus b squared. So para makuha yun, square root mo lang to, a tsaka b squared, tapos square root mo, yun na yung hypotenuse natin, which is equal to square root of 2. So dito 45 degrees to, tapos 45, kasi pag i-add mo tong tatlo na angle na to is equal to 180, para kasi yung sum of interior angle of the triangle is equal to 180 degrees. So dito naman, para ma-solve yung
sine 45, yung cosine 45 at tangent 45 ay same process pa rin katulad ng kanina, no? So katuwa, meaning opposite over hypotenuse, no? So dito na tayo, solve natin to. Yung 45 degrees is kahit kahit saan dito 45 to, 45 din to, walang pinagkaiba kasi isosceles right triangle lang naman to. Kaya yung opposite natin, pwede tayong tumingin dito kasi 45 same lang din to, no? So yung 45 dito ako titingnan, ha. Tapos yung opposite nya is 1 over square root of 2. Tapos simplify lang natin ulit, square root of 2. So yung sine 45 is equal to square root of 2 over 2, di ba? So ganun lang. Tapos yung cosine 45 naman is walang pinagkaiba doon sa sine 45, equal lang yung value nila, di ba? So cosine 45, yung adjacent niya is 1, tapos yung hypotenuse niya is square root of 2. So simplify lang din natin. So ano lang, the answer is square root of 2 over 2, di ba? Tapos dito naman sa tangent 45, opposite over adjacent, di ba? So tangent 45, yung opposite niya is 1, tapos yung adjacent niya is 1 din. So tangent 45 is equal to 1. So ayun lang. So let us proceed with the sample problem number 1. So what is the value of sine 15 degrees? So paano nga ba to ma-solve using the special angle na 30, 60, tsaka 45, 45, no? So as we all know, we have the trigonometric identities, which is yung sine A plus B, di ba? So ito na yun. So sine A plus minus B is equals to sin cos. So ang tanong, paano to i-apply itong using this trigonometric identities, no? So as we all know that we have the special angle, which is yung 30, 60, 90, tapos yung 45, 45, 90. So we have this formula. So gagamit lang tayo, no? So titignan natin kung ano yung pwede magamit natin dito na angle para mag-equal pa rin siya sa 15 degrees. So I think gagamit tayo ng 60, the combination of 60 and the 45, di ba? So 60 minus 45 degrees is equal lang din to sa 15 degrees. 60 minus 45 is equals to 15. So tapos nyan, gamitin lang natin tong trigonometric identities, which is sin, cos, cosine. So sine 60 multiplied by cosine of 45 minus, kasi pag minus to, minus din to. Tapos kung plus to, positive, tapos plus din to, no? So dito negative siya, tapos kaya naging minus siya, no? So ano nga ba yung value ng sine 60 kanina, di ba? So alam naman natin na na-solve natin na. So alam naman natin yung value ng sine 60, di ba? So na-solve natin kanina, yung sine 60 is square root of 3 over 2, di ba? Tapos yung cosine 45 is square root of 2 over 2. Tapos the same with this one, cosine 60 is 1/2, di ba? Balikan nyo lang yung video natin at doon makikita natin, or tatandaan muna natin, di ba? So sine 45 is also square root of 2 over 2, di ba? Tapos dito square root of 3 multiplied by square root of 2, so the answer is square root of 6, no? Tapos yung dito multiply lang natin yung denominator, so 2 multiplied by 2, so equals is 4. So dito naman 1 times square root of 2, so square root of 2 over 4. So simplify lang natin, no? Or i-combine lang muna natin tong polynomial na to. So the answer is square root of 6 minus square root of 2 all over 4. So ganun lang, di ba? Ang kinagandahan dito is malalaman natin ang value ng ganitong problem. Pili lang, hindi naman lahat, di ba? Sin 1, posible naman yun. Ito lang mga 15 yung mga special angle, no? So malalaman natin, no? Kahit wala tayong gamit na calculator.
Mas maganda kasi pag alam mo yung ganitong process, no? Lalo't lalo na pag wala tayong dalang calculator, 'di ba? So isa tong uh, technique, 'di ba? So let us proceed with the example number 2, sample problem number 2. So what is the value of 135 degrees, no? So para ma-solve to using special angle, alam naman natin na tangent theta is equals to sin theta uh, divided by cosine of theta. So gagamit ulit tayo ng isa pang trigonometric identities, which is yung sin A plus B equals to sin cos cosine, tapos yung cosine A plus B is cos cosine sin, di ba? Naalala dati natin yung mga trigonometric topics natin, no? So dito, let us proceed to, pero paano to i-apply? Paano natin na ma-solve tong 135? So gagamit ulit tayo ng special angle, yung 30, 60, 90, 45, 45, 90. So ano nga bang combination na pwedeng i-apply dito, no? So pwedeng 90 tsaka 45. So 90 plus 45 is equals to 135 degrees dito, no? So tangent 90 degrees plus 45. So alam naman natin na meron tayong formula dito, sine over cosine. So equal lang din to, di ba? So sine over cosine is equal lang din to ng tangent. So apply lang natin tong sin cos cosine tsaka cos cosine sin. Di ba? Dito sa sine 90 multiplied by cosine 45 plus, kasi plus to, so cosine 90 all multiplied by sine 45 all over, ito naman yung gagamitin natin, di ba? So cosine of 1 plus b cos cosine sin. Pag kasing positive to, negative naman dito, di ba? Opposite siya. So cosine of 90 tapos yung cosine of 45 minus sine 90 multiplied by sine 45. So dito, paano natin malaman yung value ng sine 90, no? Since quadrantal angle to siya, guguhit tayo ng Cartesian plane, no? Cartesian plane, medyo tagilid siya, no? Okay lang 'yan, no? So dito yung coordinates ng 0, tapos yung 90 naman dito, di ba? So 0, 1, tapos dito is negative 1, 0. Di ba naturo natin dati sa high school, no? Natutunan to dati, di ba? So pagkaalala ko. Tapos dito naman, di ba, sin 90. So ito naman yung coordinate of x, tapos yung coordinates x and y coordinates, di ba? Since sin 90 to, yung y dito is yung y is sine. Tapos yung x naman is the cosine, no? So sin 90, so sin 90 is equals to 1, di ba? Sa quadrantal angle, tignan nyo lang to, tapos may reference kayo na 1, yan. So 1 multiplied by cosine 45 is, which is square root of 2 over 2, no? So plus cosine of 90, so dito ulit sa quadrantal angle, since yung x nya is 0, so basically it is the cosine, no? So cosine of 90 is 0, no? So tapos sine 45 is square root of 2 over 2 all over cosine of 90, 0 pa rin, tapos square root of 2 yung cosine 45, tapos minus cosine of 90, which is 1, and the sine 45 is square root of 2. So simplify lang natin, di ba? 0 to 0, 0, tapos yung natira na lang is square root of 2 all over negative square root of 2 over 2. So ito na yan, no? Di ba? So yung sa ilalim is negative siya kasi meron siya dito, tapos 0 to cancel. So basically the tangent 135 is negative 1. So ayun lang, di ba? Ganun lang kasimple sa pag-solve ng ganitong problem. Kaya walang problema kahit wala kang calculator na gamit. So yun. So bago ko tapusin yung video ko, gusto ko lang i-shout out yung mga dalawang estudyante ko na pinakagwapo sa BSEE department dito sa CTU Dumanhong. So shout out kay Carl Arsola at kay Alre Tuble. Shout out sa inyo mga gwapo. So kung nagustuhan mo yung video na to at may natutunan ka, please follow my Facebook account and subscribe to my YouTube channel. See you
next video.